Lasing na umuwi ang lalaking si Harold. Susuray-suray siyang nagmamaneho ng kanyang sariling kotse papauwi sa kanilang bahay. Paekis-ekis ang takbo nito, ngunit wala nang makakapuna sa kanya dahil ng mga oras na iyon ay wala ng tao sa daan at wala na rin siyang nakakasalubong o nakakasabay. Kahit may espiritu ng alak ang kanyang katawan, ay hindi niya kailanman makakalimutan ang ginawa nila ng kaibigan niyang babae na si Maui. Pagkarating sa bahay ay ipinarada niya ang kanyang kotse sa garahe at hindi na nag-abala pa na isara ang gate. Mukhang gising pa naman ang kanilang katulong at hahayaan niyang ito na ang magsarado noon. Kadalasan kasi ang kanilang katulong na si Manang Beth ang pinakahuling matulog sa kanilang lahat. Nakasanayan na nitong hintayin ang lalaki bago matulog. Halos isang dekada na din kasing nagtatrabaho sa kanila ang ginang, kaya alam na nito ang mga oras ng uwi niya. Kahit pa sa mga panahong meron siyang pupuntahang party. Kagaya nga ng inaasahan, lumabas si Manang Beth at sinalubong siya. "Harold, iyo, ginabi ka na ah. Nasaan si Maui? Hindi ba't magkasama kayong umalis kanina?" Nagtatakang tanong nito sa kanya nang mapansin ng matanda na wala ang maliit na babae na nakasunod sa kanya. "Umuwi na po si Maui, Manang." Magalang niyang sagot. Tumangutangulang si Manang Beth, ngunit hindi ito kumbinsido. "Sigurado ka ba dyan, iho? Katatawag lang kasi ng mga magulang ni Maui sa landline natin. Nagtatanong kung nasaan na daw si Maui. Kako, tatanungin na lang kita pagdating mo." Hindi na rin hinintay pa ni Manang Beth ang iba niya pang ipapaliwanag. Saka pa lang niya napansing may itatapon pala itong basura sa labas. Kaagad na tinungo ng ginang ang gate at sandaling lumabas. Maya-maya pa, pumasok na ito at marahang sinarado ang tarangkahan. Nauna nang pumasok si Manang Beth, pero sa likod bahay ito dumaan. Hindi muna siya pumasok at tiningala muna ang kabuuan ng kanilang tahanan. Sa pinto pa lang, larawan na ang pagiging relihiyoso ng kanilang pamilya. May nakadikit na sticker sa kapirasong kahoy na nakasulat, "God bless our family." Kulay green ang gate nila at napapalibutan ng mga alagang bulaklak. Ang pinakabahay naman nila ay malaki at may pagkagarbo ang pagkakagawa. Moderno ang disenyo at may pinturang kulay peach. Tinted ang sliding window at may malawak na garden sa likuran. Marami silang tanim na gulay na namumutik-tik din sa bunga. May ampalaya, sitaw, kalabasa at may talong din. Larawan sila ng isang nakaririwasang pamilya. Siya naman nakilala ng mga tao bilang isang napakabuting anak. Maituturing na masunurin kumbaga. Ang alam ng nanay niya, nanggaling siya sa isang Bible study. Pero dahilan niya lang iyon. Ibang dasalan ang pinuntahan nila ng dalagang si Maui. Mapait siyang ngumiti, hindi malaman kung ano ba ang tamang magiging reaksyon sa mga bagay-bagay. Naguguluhan siya. Gayunpaman, iwinaksi niya ang dahan-dahang bumabangon na kaba sa kanyang konsensya at pumasok na sa loob ng bahay. Carpeted ang sahig nila, may leather na sopa na kulay puti. Kasing linis ng tiles ang kanilang CR. Nakakatuwang kahit gatuldok lamang ang dumi ay makikita pa rin ng kanyang mama. Ang buong kabahayan ay air-condition. Maraming stock sa ref, kumpleto sa appliances. Literal na wala na siyang hahanapin pa. Dumaan siya sa refrigerator at kumuha ng ilang can beer. Niyakap niya ang mga ito at pumasok na sa kwarto.
Medyo madilim doon, kaya gumaan saglit ang pakiramdam niya. Sumalampak siya ng upo sa kama, pagkalapag ng mga binitbit at saglit na natigilan. Tahimik sa loob ng silid, pero sa kanyang tenga, marami siyang naririnig na sigaw na pagmamakaawa na alam niyang galing sa kawawang babae na napagkatuwaan nila. Hindi niya maiwasang marindi at takpan ng mariin ang kanyang tenga. Nabibingi sa mga pakiusap. Kung bakit naman kasi ginawa nila iyon ni Maui kay Aling Zenaida. Marami ang nagsasabi na isa raw aswang iyong si Aling Zenaida. Nagsilbing bangungot ang presensya ng babae sa kanilang pagnanais na magkaroon ng tahimik na buhay. Gaya ng kapag gagala siya, paggagalitan siya ng ina. Tapos irarason ka agad ng ginang na baka mabiktima sila ni Aling Zenaida. Nakakasawa na. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina na si Aling Dulce na gumagamit ng ipinagbabawal na pulbos ang kanyang anak na si Harold. Natutuliro ang lalaki kapag hindi nakakahit-hit at kadalasan nagiging malikot ang imahinasyon nito kapag nasa impluensya siya ng nakakabaliw na bagay na iyon. Ito ang dahilan kung bakit nang makasalubong nila si Aling Zenaida kanina, sa pilitan nilang kinidnap ang matanda. Nagpumiglas ito at halos magwala, ngunit walang panama ang ginang sa taglay nilang lakas ni Maui. Sinambunutan ng malakas ni Maui ang matanda. Sinuntok naman iyon ni Harold. Basta dalawa silang bumugbog sa ginang hanggang sa hindi na nito kayang manlaban pa at nagpatianod na lamang kung saan sila pupunta. Kung kailan naghihingalo na ang matanda, saka ito bumulong sa kanya. Huli na nang mapigilan niya ang ginawa nitong kahindik-hindik na bagay. Biglaan kasi itong may isinubo sa kanya na itim na itlog, saka ito nawala ng malay. Hinila nila ito sa gitnang bahagi ng kakahuyan, sa loob ng isang lumang kabin na kahit sino ay hindi aakalaing may malagim na krimen palang nangyayari. Doon nila tinapos ang buhay ng kawawang matanda. Hindi ko akalaing magagawa ko ang bagay na iyon. Balisang wika pa ni Harold sa kanyang sarili at inihilamos ang nanlalamig na palad sa kanyang mukha. Parang naririnig niya ang nangungutyang boses ni Aling Zenaida na kinukumpronta siya sa kanilang ginawa. Ang nagkalat na dugo sa buong katawan nito ay nakikinita niya sa kanyang diwa. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat para matahimik ang kanyang diwa. Naglunoy siya sa malamig na tubig ng bathtub sa loob ng kanyang kwarto para maibsan ang takot dahil sa kanyang nagawa. Effective naman dahil lumamig ang ulo niya na tila nagsisimula ng manlaki kanina. Pagkatapos nagbihis siya at nahiga sa kama nang basa ang kanyang buhok. Kumuha siya ng canned beer sa bedside table. Binuksan iyon at tinungga. Hanggat maaari, gusto niyang mapagod nang sa gayon, mahulog siya sa malalim na pagkakatulog at makalimutan kahit sandali ang nangyari kanina na alam niyang pagsisisihan nila kinabukasan. Kinabukasan noon, pagkabangon pa lang ni Harold mula sa higaan, ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Maui. Isang natatarantang boses ang bumungad sa kanya pagkasagot niya ng telepono. Maui, anong nangyari? Harold, si Aling Zenaida, may naghahanap na sa kanya. Anong gagawin ko? Baka pasukin ng mga otoridad ang kabin. Nawala ang antok ni Harold nang malaman niya ito. Pinagpawisan na naman siya ng malamig nang marinig ang mga sinabi ni Maui. Malayo na ang kakahuyan na. Bakit nakarating pa riyan ang mga pulis? Maui, gumawa ka ng paraan. Mangiyak-ngiyak na sumagot si Maui sa kabilang linya.
Hindi raw niya alam kung paanong diskarte ba ang gagawin. Nagpalakad-lakad si Harold sa loob ng kanyang silid. Hindi mapakali. Kahit anong paraan, gawin mo, Maui. Ilibing mo ang katawan niya. O di kaya, tadtarin mo ng pinong-pino. Ipakain mo sa aso. Basta kahit ano, ang mahalaga, maidispatcha mo siya. Natatarantang wika pa ni Harold na hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ng kanyang ina. Harold, anong ididispatcha? Namutla si Harold sa biglaang pagsabat ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa nakaawang na pintuan ng kwarto niya. Ma? Kanina ka pa riyan? Gulantang niya pang tanong. Bakas ang pagtataka sa mukha ng kanyang ina, ngunit wala naman itong sinabi, ni hindi nga niya alam kung nagduda ba ito sa kanya o hindi. Kakapasok ko lang, anak. Gigisingin sana kita dahil may naghaharap sa iyo sa ibaba. Pero hayan, nakabangon ka na pala. Bilisan mo na riyan at kailangan pa nating harapin sila Inspektor Rosales. Wika nito at tinalikuran na siya. Pakiwari ni Harold ay nais niyang lamunin ang lupa dahil sa labis na pag-aalala. Posible bang may nakakita sa kanilang dalawa ni Maui nang hilahin nila si Aling Sinaida kagabi? Tuliro at hindi halos humahakbang si Harold nang matanaw ang dalawang pulis na nakaupo sa sofa at sinisilbihan ng kanyang ina ng maiinom. Tumayo ang mga ito nang makita siya. Inspektor, ano pong kailangan niyo sa akin? Muntik pang pumiyok ang tinig ni Harold nang mabigkas ang mga huling salita. Gusto niyang bumunghalit ng iyak. Ayaw niyang may mahalata ito na kahit ano sa kanya, kahit pa hindi niya alam kung ano ang kailangan ng mga ito. Nandito kami para ipaalam sa iyo na natagpuan na namin ang aso mong si Blackie sa gilid ng abandonadong bahay sa may gulod, iho. Pasensya na at hindi maganda ang lagay niya. Patay na kasi ang kawawang aso. Punit-punit ang katawan at parang inatake ng isang napakabangis na hayop. Nagulat si Harold sa ibinalita sa kanya ni Inspektor Rosales. Gusto niyang matuwa dahil malayong-malayo sa iniisip niyang sadya ng mga ito ang sinabi ng dalawa sa kanya. Ngunit nalulungkot pa rin siya dahil natagpuan ang kanyang nawawalang aso na wala ng buhay. Kahit lalaki siya ay napaiyak na lamang ito. Hindi niya akalaing ang asong dati na susunod-sunod sa kanya, pumanaw na sa kalunos-lunos pang paraan. Bakit? Sino ang may gawa nito sa alaga kong si Blackie? At tungal niya na ikinaawa naman ng kanyang inang si Aling Dulce. Nagbigay pa ng ilang detalye ang mga otoridad tungkol sa salarin, pero hindi na siya nakinig pa. Hinayaan niyang ang ina na lamang niya ang makipag-usap sa mga ito. Nang umalis na ang mga bisitang pulis, sumakay na si Harold sa kanyang sasakyan. Tinaluntun niya ang may kahabaang rough road hanggang sa makalagpas na siya rito, papunta sa isang makipot pang kalsada. Ngunit kaya pa naman ng kanyang kotse. Nang matanaw niya ang lumang cabin, inihinto niya na ang sasakyan, saka hinila ang handbrakes. Pinatay ang makina at bumaba dala ang susi. Ang kotse niya ay tinakpan niya ng ginawa nilang cover ni Maui na mga tuyong dahon para kung sakali mang may mapagawi doon, hindi agad makikita ang kanilang sasakyan. Dire-diretso siyang naglakad hanggang sa makapasok sa abandonadong cabin. Sa may pintuan pa lang, nalanghap na niya ang mabangong aroma ng ulam na niluluto ni Maui. Mukhang nakahanap ng paraan ng dalaga para ilispatya ang bangkay ng pinapaniwalaan nilang aswang. Sinalubong siya ng babae nang may maliwanag na ngiti. Harold, nariyan ka na pala. Halika, pagsaluhan natin itong niluto ko. Wika ng dalaga at inalalayan pa siya para maupo sa bangko. Mukhang masaya ang kaibigan niya.
Kaya naman naisip niyang biruin ito. Anong meron? Mukha kang naka-jackpot ah. Abay, syempre naman, masaya ako. Solve na kasi ang problema natin. Hindi na siya nagsalita dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tungkol sa bangkay na ipinapatapon niya kanina. Hinayaan niya na lang na ipaghain siya ng pagkain ni Maui. Adobo na magkalong ribs at laman ang ibinigay nito sa kanya na kaagad niya namang nilantakan. Tamang-tama, gutom na gutom siya dahil hindi pa siya nag-aagahan. Kanina nga, bago pa siya pumasok ng cabin, ay kumukulo na ang tiyan niya sa gutom, lalo na noong maamoy ang nakakatakam na niluluto ng kaibigan. Literal ka talagang nagsiselebrate ano? Untag niya pa rito. Ngising aso pa din ang kaibigan niya. Abay, oo naman. Ubusin mo yan ha. Tumango si Harold at nilantakan na ng tuluyan ang nakahaing masarap na putahe sa kanyang harapan. Sa pagitan ng malalaking pagsubo, naisip niyang itanong sa kanyang kaibigan kung ano ba ang ginawa nito sa bangkay noong aswang. Saan mo pala itinapon ang bangkay ng aswang na yun? Sa labis niyang pagtataka, humagalpak lang ng tawa ang kaibigan. Anong itapon ang pinagsasabi mo? Hindi ko ginawa yun. Alam mo bang nakarating na sa bakuran ang mga pulis kanina? Buti na nga lang, hindi sila tumuloy dito. Kasi, imposible daw na makarating pa si Aling Sinaida sa lugar na ito. Kaya naman, ginawa ko na lamang ang pinakamabisang solusyon na alam kong hindi tayo madidihado. Maang na napatingin si Harold kay Maui. Ha? Anong ibig mong sabihin, Maui? Tinuro ni Maui ang mga nakahaing ulam. Hayan siya, Harold, oh. Laman ng katawan niya iyang kinakain mo. Tila bombang sumabog ito sa kaibuturan ng utak ni Harold. Ang laman ng matandang aswang na pinatay nila ay siyang dumadaloy ngayon sa kanyang lalamunan at nasa tiyan na ang iba. Sumama ang kanyang pakiramdam at sinubukang magsuka, ngunit hindi niya magawa. Kaya naman, pilit niyang dinudukot ang kanyang lalamunan para makaduwal. Halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa pagsusuka. Hindi niya akalaing nakakain siya ng karne ng aswang. Langya naman, Maui, oh! Bakit mo ginawa to? Mainit ang ulong tanong niya pa rito. Tinaasan siya ni Maui ng kilay. Nagmukha itong bruha dahil makapal na nga ang suot na liquid eyeliner at kulay violet pa ang labi nito dahil sa lipstick. Anong gusto mong gawin ko? I-expose ang ginawa nating krimen sa madla? Aba, Harold, bata pa ako. Ayokong makulong. Ayokong gugulin ang teenage days ko sa Muntinlupa. Anghel pa nito pero hindi nagpatinag si Harold. Galit na galit siya sa kaalamang siya lang ang kumain ng nilutong bangkay ng matanda. Buti sana kung nakahit-hit siya, baka kayanin niya panguyain iyon. Pero dahil nasa katinuan siya, gusto niyang pumalahaw na lang ng iyak. Daig pa niya ang halimaw sa ginawa. Tulirong tumayo si Harold at binalibag ang lamesa. Tumilapon ang mga lutong pagkain. Kay bilis naglaho ng pagkatakam niya sa naamoy na niluto ng dalaga. Mas lamang ang kanyang pandidiri. Kaya naman, walang imik na umalis siya at umuwi sa kanilang tahanan. Natuwa siya dahil mapagkakatiwalaan naman si Maui pagdating sa mga sikreto. Niwala itong pinagsabihan kahit sino sa kanilang mga ginawang kalokohan. Pagkalipas ng panahon ay pinili ni Harold na magpakabait na. Pagkatapos ng masalimuot na nakaraang iyon, nag-aral siya ng mabuti at nakapagtapos. Naging masaya si Aling Dulce dahil walang napatunayan ang mga kapitbahay nilang tsismosa tungkol sa ginagawa raw ng kanyang anak noong kabataan nito. Sa kasalukuyan, isa ng responsableng tao si Harold at maaasahan. Isa na siyang chef sa isang kilalang 5-star hotel. Ngunit kung kailan maayos na ang buhay niya,
Saka naman siya ginambala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. May mga gabing nahihirapan siyang makatulog. Kahit ilang beses pa siyang magpabiling-biling sa higaan, ay hindi talaga siya mapanatag. Kabilugan ng buwan nang maramdaman niya ang matinding init. Nagkataong magkasama sila ng kanyang kasintahan, kaya hindi niya mapigilan ang sarili at naghubad sa mismong harapan ng babae. Humantong ang mainit nilang tagpo sa kama at gumawa ng milagro. Ngunit hindi pa siya tapos. Nawala siya sa sarili at nakalimutan na kasama niya ang pinakamamahal niyang dalaga. Nang makatulog ang babae, walang babalang winakwak niya ang katawan nito at kinain ang laman loob. Sinimot niya pati na ang dugo. Hindi niya mapigilan ang pagkahayok sa malalansang bagay, kagaya na lang ng dugo at laman ng tao. Kung kailan gusto niya nang maging isang mabuting tao, saka palang dumating ang kasumpa-sumpang dagok na ito sa kanyang pagkatao. Madalas siyang makaramdam ng gutom, ngunit hindi niya gustong kumain ng mga normal na pagkain ng tao. Mas gusto niyang manakmal ng buhay na nilalang. Kaya naman, nang matapos siya sa ginawa niya kay Janina, ang kanyang girlfriend, halos patayin niya ang sarili. Sambulot niya ang buhok habang nakasalampak sa bathtub, kung saan tanaw niya mula sa kama ng hotel room na kinuha nila ang bangkay ng dalaga. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Aniya, ngunit alam ng binata, walang ibang makakasagot sa tanong niyang iyon, kundi sarili niya lang din. Nanginginig na kinuha niya ang cellphone at tinawagan na naman ang kaibigang si Maui. 3 ring lang at sumagot kaagad ang dalaga. Hello? Tanong ng kung sinong nasa kabilang linya, kaya nagliwanag ang kanyang mukha. Maui? Hey, may sasabihin ako. Aniya at kinagat ang labi. Sus, huwag ka nang patril dyan. Alam ko kung bakit ka napatawag. Saka, ikaw na bahala dyan. Busy ako ngayon. Gustong magmura ni Harold nang direktang tanggihan siya ni Maui. Ayaw niyang pakialaman pa ang bangkay na naroon sa silid. Pero alangan namang pabayaan niya iyon doon. Namumroblema pa siya kung paano niya ipapaliwanag sa mga staff ng hotel kung nasaan ang kasama niyang babae. Mabuti na lang at may dala siyang maleta. Palagi niya itong dala sa kotse. Kaya nang mag-check out siya sa hotel, ay walang sino mang mag-aakalang nakatago doon ang pinutol-putol na bangkay ng kasintahan. Wala man lang nagtanong. Dinala niya ito sa kanyang sariling bahay. Simula nang magtrabaho siya ay bumukod na si Harold ng tahanan sa kanyang ina. Walang anumang dinala niya sa kusina ang pinutol-putol na karne ng babae. Nang makita niya ang puting karne nito, ay muli na naman siyang naglaway, kaya hayun, nagugutom na naman siya. Kaya ang nangyari, niluto niya ang bangkay saka inistak sa ref, na para bang 1 linggong supply niya na iyon ng kanyang pagkain. Nagpatuloy ang ganitong gawain niya sa kabila ng katotohanan na nandidiri pa rin siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at sa tuwing umaatake ang pagkaaswang niya, ay nawawala siya sa katinuan. Lumipas ulit ang ilang taon. Nasanay na sa ganitong gawain si Harold. Animoy droga na pinapanabikan niyang gawin ang kumain ng mga karneng eksotik. Mga klase ng laman na hinahanap niya tuwing nadarama niya ang matinding gutom. Kung dati, kinahumalingan niyang lantakan ang mga niluto na laman, ngayon ay nagbago na. Dahil masaya na siyang lamunin ito ng hilaw, gusto na niyang makatikim ng iba namang mga putahe. Kaya tuwing gabi, lumalabas siya ng bahay. Sa isang bar siya nagpupunta para mangakit ng mga bayarang babae na sasama sa kanya sa bahay. Dito niya nakilala ang isang magandang dalaga na si Rona. Waitress ito sa bar. Maganda,
Maputi at matangkad. Higit sa lahat, mabait ito. Sinubukan niya itong kaibiganin. Talaga bang wala kang kaibigan? Sa gwapo mong yan, parang napaka-imposible naman yata. Wika pa ng babae sa kanya nang minsan niya itong kausapin. Mailap si Rona sa tao, lalo na sa mga lalaki. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap. Kaya naman, nahirapan si Harold na kumbinsihin ito na sumama sa kanyang bahay. Oo, wala talaga akong mga kaibigan. At kung meron, edi hindi na sana kita nilapitan. Tsaka nakita ko palagi ka lang nakaupo dito sa gilid kapag wala kang ginagawang trabaho. Dapat nakikipag-usap ka din. Muli niyang wika sa babae. Umiling ang babae sa kanya at tumayo. Abala ako sa pagtatrabaho. Hindi ko kailangan haluan ng iba. May mga binubuhay akong kapatid. Ayaw man ni Rona na magmukhang masungit. Hindi niya maiwasan ito na maiparamdam kay Harold. Marami siyang kailangan gawin. Hindi siya pwedeng maglibang. Pero para kay Harold, walang kaso iyon. Mas nagugustuhan pa niya ang ginagawa nitong pagtanggi. Mas ginaganahan siyang kulitin pa ito. Maski sa inuupahang bahay ng dalaga ay nakasunod siya. May kakaibang amoy ang dalaga na hindi niya mawaglit sa kanyang isipan. Parang gayuma na inaakit ang binata. Kaya naman, dahil naging matyaga si Harold sa pagsunod kay Rona, kalaunan ay nagsawa rin sa pagtanggi sa kanya ang dalaga. Hindi na siya sinasaway at nakasanayan na nito ang presensya niya. Simpleng babae lang ako, Harold. Hindi ako mahilig sa material na bagay. Pero I treasure people, lalo na yung hindi basta-bastang sumusuko. Minsan nawika ni Rona. Napangiti si Harold. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganong klase ng kilig dati. Iyong pinahahalagahan siya at ipinapakita na parte na siya ng buhay ng isang tao. Kung ganon, ingatan mo ako. Higit pa ako sa kung anumang bagay sa mundo. Tukso niya pa kay Rona, sabay halik sa labi nito. Nakakalasing ang bawat haplos ng dalaga sa kanyang katawan. Para siyang mawawala sa sarili. Kaya naman hindi nakatiis si Harold. Noon din, inangkin niya ang dalaga. Matapos nilang maisagawa ang pagniniig, ay labis siyang naguguluhan. Unang pagkakataon na hindi siya nakaramdam ng gutom. Pagkatapos ng ilang biktimang dumaan sa kanyang mga kamay. Mga taong natikman ang talas ng kanyang mga kuko. Kahit nakalantad na sa kanyang paningin ang maladyosang katawan ng babae, ay tila ba hindi siya natatakam na lantakan at kainin ito. Kaya naman labis na nasiyahan si Harold sa pag-aakalang nagkaroon siya ng sumpa, ngunit tinanggal na ito ni Rona. Napansin siya ng babae nang makitang hindi man lang siya natinag sa pagkakatitig rito. May problema ba, Harold? Tanong pa ng dalaga. Iling ang isinagot ni Harold. Wala namang problema sa kanya. Sa katunayan, natutuwa siya sa mga oras na iyon. Hindi niya akalaing magagawa niyang maging normal sa harapan ng babaeng nagugustuhan niya. Animoy naglaho ang kasalanan na ginawa niya kay Janina dahil walang nangyaring pagbabago sa kanyang pagkatao ngayon. Wala naman. Natutuwa lang ako, Rona. Hindi ko akalaing ako pala ang nakauna sa iyo. Palusot niya pa rito, ngunit totoo din naman talaga iyon. Simpleng ngumiti si Rona at hinawakan ang kamay ni Harold. Ganyan ka kahalaga sa akin, Harold. Nakahanda akong ibigay ang lahat sa iyo. Maging masaya ka lang. Mula noon, mas naging malapit pa sina Rona at Harold sa isa't isa. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Wala namang maipipinta si Harold sa kanyang girlfriend dahil mabait ito at magalang. Sa katunayan, nagustuhan ito ng kanyang ina nang minsang umuwi siya para dalawin ito. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong klaseng girlfriend, iho.
Marunong sumabay sa taste ng mga oldies na kagaya ko. Imagine, mahilig din siyang mag-bake at makinig ng mga classic music kagaya ko. Papuri pa ni Aling Dulce. Kahit mahirap lang po kami, ay maaga po akong natuto sa mga trabaho, ma'am. Marami po akong trabahong napasukan na mas mababa pa kaysa sa may pinag-aralan. Marangal naman at may pagmamalaki. Oh no, don't say that. Natutuwa ako sa mga babaeng kagaya mo, Iha. Masyadong down to earth at alam kung paano i-please ang isang matandang kagaya ko. Natawa na ng tuluyan si Rona. Maganda ka naman po, mama. Wala kang katulad. Sinserong wika nito na mas ikinagalak pa ni Aling Dulce. Isa pa yan. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Tita na lang. Sige po, tita. Naging masaya ang mga pagkakataong nagkasama silang tatlo ng kanyang ina at kasintahan. Tanggap ng kanyang ina ang katotohanan na isang waitress sa bar si Rona. Wala naman daw siyang issue sa mga ganoong babae as long as steady silang dalawa at walang side fling. Kahit papaano, marami na siyang natuklas ang ugali ni Rona. Minsan na din niyang nakasalamuha ang mga kapatid nito. Kahit medyo seryoso ang dalawang iyon, nakikipag-usap naman sa kanya at nag-o-open up kapag kailangan. Ika-6 na buwan nang mapansin niyang hindi na aktibo ang kanyang pagiging aswang. Hindi na siya nakakapagbagong anyo. Hindi na din siya nawawala sa sarili o nakakalimot at natutuwa siya rito. Hindi na niya kailangan ipagtapat sa kasintahan ang tungkol sa weirdo niyang pagkatao. Baka nga hindi na ito bumalik pa hanggang sa mangyari na naman ang isang kakatuwang pagbabago. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Nasa trabaho niya si Rona bilang waitress. Si Harold naman, on the way na ng mga oras na iyon para sunduin ang girlfriend kasi malapit na ang off nito. Habang pinaparada ang kotse niya sa parking lot ng gusali, may namataan siyang isang lasing na babae. Kagagaling lang nito sa pag-iyak at namamaga pa ang mga mata nito. Susuray-suray itong maglakad hanggang sa mangudngud sa isa sa mga kotse. Nag-ingay ang alarm na paniguradong dadaluhan kaagad ng may-ari noon. Nagmagandang loob si Harold na iligtas ang babae. Kahit itago man lang pansamantala para huwag nang pagbayari ng may-ari ng kotse. Ngunit nang mahawakan niya ang dalaga, napagtanto niyang sugatan pala ang kamay nito at may bubog pang dumikit sa palad. Napapikit siya nang makaramdam ng kakaibang gana mula sa pangamoy nang malanghap ang malansa at pulang likido sa kamay ng dalagang iyon. Malagkit na ito. Marahil dahil ilang minuto nang nakalipas mula nang masugatan ang babae. Sa labis niyang gulat, bigla niyang binalya ang babae sa dingding sa madilim na parte. Hindi niya na ito binigyan ng pagkakataon na makapagsalita kahit nagpupumiglas pa ito. Sino ba naman ang gugustuhin makorner sa ganoong pagkakataon? Bigla niya na lang itong hinila at marahas na hinalikan. Kaya baka naisip ng babae masamang tao siya. Nagsimula na naman siyang makalimot katulad dati hanggang sa iangat niya ang kanyang kamay kung saan kusang humaba ang kanyang matatalas na kuko. Napalunok ang babae ngunit hindi nakapagsalita dahil kontrolado niya na ang diwa nito sa pamamagitan lamang ng pagtitig. Ilang sandali lang, dahan-dahan niya nang tinusok ang dibdib ng babae hanggang sa tuluyan itong mabutas. Kaagad na sumirit ang mainit at basang pulang likido na tumalsik pa sa kanyang mukha. Sa halip na mandiri, dahan-dahan niyang inilabas ang dila para landasin ang parting may dugo. Nakaramdam siya ng animoy sumabog na fireworks nang malasahan sa bibig ang dugo mula sa kanyang biktima. Nanginig siya at lumuha ang mga mata sa galak. Para bang nakatikim siya ng masarap na pagkain na dati nang niluluto ng kanyang nanay na paboritong-paborito niya.
Ilang sandali lang, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Kay bilis niyang hinila ang laman loob nito, partikular na ang puso. Sa kabila ng pagmamakaawa ng dalagang iyon, nakangisi siyang kinuyumos ang puso at pinakinggan pa ang mabagal na pagtibok nito. Sa tagal niyang lumalantak ng ganun, ay nasanay na siya kung paano ang tamang pagdukot na para bang doktor ang may kagagawan. Nang gigigil siyang kinagat ito at sarap ng inuya. Hanggang sa otomatikong naghabol ng paghinga ang kawawa niyang biktima. Ilang sandali pa, namatay na itong dilat ang mga mata. Walang pagsidlan ng tuwa ang kanyang nararamdaman nang muli siyang makakain ng sariwang laman loob ng isang tao. Para siyang lumakas at nagningning ang mga mata. Walang awa niyang hinayaan na bumagsak ang katawan ng biktima sa kanyang paanan. Makita man ito bukas ay wala nang magdududa na siya ang may kagagawan. Pinunasan niya ang bibig at parang walang nangyari na naglakad papunta sa loob ng bar. Malamang naiinip na ang kanyang girlfriend, lalo na't may usapan pa naman sila na susunduin niya ito. Kinabukasan, nabalitaan nga nila mula sa mga kasamahan ni Rona ang tungkol sa pinatay na babae sa parking lot. Wala man lang makapagsabi kung paano at sino ang huling nakasama nito bago mamatay. Basta ang sabi, may nakaaway itong kasamaan sa trabaho na nakasabay din sa bar. Pareho pa nga silang pinalabas ng mga bouncer. Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng babae, lalo na't ang kanyang dibdib ay binuksan at nawala ang mga laman loob. May mga haka-haka na baka raw aswang ang may kagagawan noon na itinanggi naman ng management, maging ng otoridad. Imposible raw na may aswang pa sa panahon ngayon at dito pa talaga sa malaking syudad. Mas naniniwala pa sila na baka raw sindikato ang may kagagawan ng patayan dahil maayos naman ang pagkakahiwa ng dibdib ng babae na parang ginamitan ng kutsilyo. Pinaliwanag nila na marami ng kaso ng nakawan ng mga laman loob ang binibenta sa black market. Kaya marami ang natatakot na maglagalag ng mag-isa sa gabi. Kinabahan si Harold sa narinig, ngunit katulad ng nakagawian, walang nagduda sa kanya. Hindi niya alam kung bakit after 6 months ng pananahimik ng ikalawa niyang katauhang iyon ay ngayon pa bumalik at nagagawa pa niyang magpalit ng anyo nang walang kahirap-hirap. Grabe na talaga ang panahon ngayon, no? Napakarami ng paraan para pumatay. Paano pa kaya nasisikmura ng iba ang ganitong gawain? Iiling-iling na sabi ni Rona. Nagkibit balikat lang si Harold. Kunyari, hindi siya nagpakita ng interes. Ngunit ang totoo, natatakot siya na baka mabuking ang sarili. At ayaw niyang dumating ang araw na ang kasintahan niya pa ang magpakulong sa kanya. Kaya kailangan talaga mag-ingat ka, mahal, ha? Ayokong mapahamak ka, lalo na ngayon. Parami ng parami ang mga namamatay. Huwika niya pa kay Rona. Tumango lang ang babae. Oo nga. Sa tingin mo ba, dapat na tayo mag-asawa? Isipin mo, ang dami nang namamatay. Hindi natin alam, baka tayo na ang sumunod. Tila nagbibiro na pagkakasabi nito. Kumislap ang kanyang mga mata sa narinig na sinabi ng dalaga na mukhang pahaging lang pero napuntuhan naman. Isang magandang ideya ang naisip nito. Hindi niya inaasahan na ang babae mismo ang mauunang bumanggit dito pero natutuwa siya. Hindi na siya mahihirapang alokin pa ang dalaga na magpakasal sa kanya. Ibig mo bang sabihin, papayag ka ng pakasal tayo? Namimilog ng mga matang wika ni Harold. Nang tumango si Rona sa kanya, ay animoy nanalo siya sa loto. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kasintahan at kinarga ito saka pinaikot-ikot sa labis na saya. Hey, Harold! Baka mabitawan mo ako! Sigaw ng babae, sabay yakap sa kanya ng mahigpit na ikinatawan niya naman. Paano mangyayari yun?
Gusto na nga kitang itali sa akin, hindi ba? Kaya wala ka ng kawala. Pinakamamahal kong Rona. Magiging misis na kita. Madamdaming wika sa kanya ni Harold, kaya nagyakapan silang dalawa. Pumunta sila sa tahanan ni Aling Dulce upang ipaalam ang kanilang naging desisyon. Kagaya niya, tuwang-tuwa din si Aling Dulce sa planong pagpapakasal ng dalawa. Sa katunayan, ito pa ang nag-request na tumulong sa mga aasikasuhin para sa kasal. Sabik na pinagtatawagan nila ang kanilang mga kamag-anak, maliban kay Rona na ang dalawang kapatid lamang ang makakasama. Napansin ito ni Aling Dulce, kaya minsan kinausap niya ng sarilinan ang kanyang magiging manugang. Iha, hindi sa nanghihimasok ako ha, pero magiging biyanan mo na rin kasi ako. Ang ibig sabihin noon, malapit na tayong maging magkapamilya. Gusto ko lang malaman kung bakit dalawang kapatid mo lang ang pupunta sa kasal. Nasaan ba ang mga magulang nyo? Wala ka bang tiyahin, tiyuhin o mga kaanak? Saglit na natigilan si Rona. Nag-iisip kung magsasalita ba ito o hindi. Sa bandang huli, sinabi niya ang isang bagay na magiging safe siya sa mas malalim pang katanungan. Ulila na po kami, Tita Dulce. Ang mga magulang ko ay maagang pumanaw. Ang mga kaanak naman namin ay hindi ko kailanman nakilala. Bata pa lang kasi kami nang dalhin kami ng mga magulang ko dito sa Maynila. Kaso lang, namatay sila ng hindi inaasahan. Nang kami na lang ng mga kapatid ko, sinubukan naming hanapin ang aming mga kaanak. Pero hindi namin alam kung tatanggapin pa ba nila kami. Yung mama ko kasi, nakaaway ang tiyahin ko bago kami pumunta ng Maynila. Kaya masyado pong komplikado. Tumango si Aling Dulce at naawa ang kanyang butihing puso para sa dalaga. Hindi mo malang ba sila sinubukang tawagan? Nag-aalalang tanong pa ni Aling Dulce. Umiling na lamang si Rona. Hindi nakaligtas sa kanyang tingin ang mga luhang mabilis na nanulas sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nirespeto na lamang ng ginang ang tinatagong sa loobin ni Rona. Nakatitiyak siya na balang araw magtatapat din ang babae sa asawa nito at malalaman din niya kung ano ang problema nito sa kanilang pamilya. Walang naging problema ang magkasintahan habang pinoproseso ang kanilang nalalapit na kasal. Naayos na ang simbahan, ang resepsyon, maging ang mga abay, ninong at ninang na para sa kasal. Tuwang-tuwa si Rona habang sinasama ang kanyang mga kapatid sa pagsusukat ng kani-kanilang mga damit. Isang simpleng gown lang ang napili niya. Hindi na sila nagpatahi dahil ayon sa kanya, ayos na ang kasalang walang gaanong gastos. Basta ang mahalaga, mahal nila ang isa't isa at kahit kailan ay hindi mawawala ang pagtitiwala nila sa isa't isa. Maayos namang naidaos ang kasalan ni Rona at Harold. Walang nabuong problema. Sa katunayan, sa Tagaytay sila dumiretso para sa kanilang honeymoon. Dito nila piniling mas kilalanin ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ng umuwi sa bago nilang bahay ang mag-asawa. Kasama nila ang mga kapatid ni Rona na sina Aris at Jenny. Si Harold ay nagpatuloy sa pagiging chef sa isang 5-star hotel, tapos ang asawa niya naman ay nanatili na lang sa bahay. Tuwing umaga, kasama ni Harold ang dalawang bata. Inihahatid niya ang mga ito sa paaralan. Siya ang tumutupad sa hiling ng kanyang asawa na patapusin sa pag-aaral ang dalawa. Isang araw, huminto sila sa harapan ng eskwelahan, hindi kalayuan sa kanyang pinagtatrabahuan. "Salamat kuya ha sa paghatid." Magalang na wika pa ni Jenny. Sa kanilang dalawa ni Aris, ang babae ang palakibo at mahilig makipagkwentuhan. Nauna na itong bumaba kaya naiwan si Aris. "Mag-aral kayong mabuti ha." Bilin niya pa rito. Tinitigan siya ni Aris. Buong akala niya ay mananahimik pa rin ito. Ngunit nagulat si Harold nang magsalita ang bata sa kanyang harapan.
Pinakasalan mo ba ang ate ko dahil mahal mo siya, Kuya Harold? O dahil alam mong marami siyang pwedeng gawin sa'yo sa oras na iwanan mo siya? Parangkang tanong nito. Walang emosyon ang mukha. Nagtatakang napatingin si Harold kay Aris. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tanong nito. Ang alam niya lang, may laman ang bawat kataga na binibitawan ng bata. Hindi kita maintindihan, Aris. May nalalaman ka ba na hindi ko alam? Pwede mo bang sabihin sa akin? Aniya. Huli na para sabihin ko sa iyo ang babala, Kuya Harold. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na magkausap ng sarili na noon. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo. Layuan mo ang ate ko. Wika nito saka lumabas na ng kotse. Napaigtad pa si Harold sa gulat nang ibalya ng bata ang pintuan ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit para itong matanda kung magsalita. Pero bakit niya kailangan layuan ang kanyang asawa? Ngayon pa ba nito napagtanto na parte na siya ng pamilya ng mga ito? O may nalalaman si Rona sa naging nakaraan niya? Kinabahan si Harold. Kailangan niyang mag-ingat. Ayaw niyang dumating ang panahon na ang pagiging hilaw na aswang niya ang maging dahilan ng pagkasira nila. Hinding-hindi siya papayag. Pagkatapos ang hindi pinag-isipang kumprontahan nina Harold at Aris, bumalik sa normal ang mga gabi ng una. Nakakatulog siya ng mahimbing nang hindi ginagambala ng kapatid ng kanyang asawa. Naikwento niya kay Rona ang pangyayari na iyon at sabi ng babae, siya na ang bahala sa mga kapatid nito. Humihingi na lamang ito ng pasensya dahil sa pinagsasabi ng kanyang kapatid. Marahil pinagsabihan ni Rona si Aris kaya hindi na siya nito kinulit pa. Sa awa ng may kapal, hindi na siya inaatake ng pagkaaswang. Kaso lang may mga pagkakataon din na nababalisa siya. Lalo na nang makatanggap siya ng tawag mula sa mga magulang ng kaibigang si Maui. Namatay na daw ang kaibigan niyang si Maui. Pinatay raw ito ng hindi pa nakikilalang tao. Natakot siya dahil naisip niyang baka silang dalawa talaga ang balak paghigantihan. Dahil karamihan pa naman ng kalokohan ni Maui ay siya ang promotor o siya ang pasimuno. Pero nang sinabi niya kay Rona ang nangyari sa kaibigan, tipid lang itong tumawa. Nalulungkot ako para sa kaibigan mo, Harold. Pero hindi naman natin kailangan isisi sa iba ang pagkamatay niya. Malay natin, may ginawa pala siyang hindi kaaya-aya, kaya siya ginantihan. Kaya ikaw, huwag ka nang aalis sa gabi, mahal ko ha. Ayokong mabiyuda ng maaga. Wika nito sa kanya na hindi malang nabawasan ang kaba sa kanyang dibdib. Sa halip kasi na makiramay ang kanyang asawa, tila natuwa pa ito nang malamang namatay si Maui nang hindi malang nakakamit ang hustisya. Maaga silang natulog ni Rona sa gabing iyon. 8:00 pa lang, magkatabi na silang nahihimbing. Ngunit madalas siyang maalimpungatan sa gabi. Napapansin niya si Rona, nagising at nakaupo sa gilid ng higaan niya. Animoy binabantayan siya nito. Ang hindi lang niya kayang ibaliwala ay ang natatakam nitong tingin sa kanya na may kasamang panlilisik ng mga mata at kinikilabutan siya sa mga tingin na iyon. Ang nakapagtataka lang, hindi niya magawang bumangon ng tuluyan. Para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Isang hindi mapaliwanag na pangyayari na labis niyang pinag-isipan kung bakit at paano nangyayari. 5 sunod-sunod na gabi na iyon, mag-aabang sa kanya si Rona, saka nakangisi na para bang may masamang binabalak at nakatitig sa kanya ng walang kakurap-kurap. Sa totoo lang, natatakot na siya rito. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nasa isipan ng kanyang asawa. Kapag naaalala niya ang kakaibang titig nito, ay nawiwirduhan talaga siya. Isang araw, hindi nakatiis si Harold at kinausap niya si Rona. Mahal, ilang gabi na kitang napapansin na palaging nakatitig sa akin sa madaling araw. Sunod-sunod na gabi na iyon at tuwing 12:00 pa talaga,
May problema ka ba? Tumigil sa kanyang ginagawa si Rona. Napalingon ito kay Harold. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ha? Ako? Nakatitig sa'yo? Imposible naman yata yun, mahal. Wika pa ni Rona. Ngumiti ito na nagpakabog sa dibdib ni Harold. Pamilyar sa kanya ang paraan ng pagngiti ni Rona. Parang nahawig sa ngiti ng matanda na matagal na panahon na nilang idinispatya, si Aling Zenaida. Makailang beses pang kumurap si Harold. Hindi, imposible. Bulong pa ni Harold sa kanyang isipan. Matagal nang patay ang ginang. Hindi ka panipaniwalang magre-reincarnate ito sa katawan pa ng kanyang asawa. Mula noon, palagi niya nang binabantayan ang mga kilos ng asawa. Tuwing 3:00 ng hapon, napapansin niya itong umaakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa bakanting kwarto ito nagtutungo. Hindi naman niya napapasok ni minsan ang kwarto na iyon dahil palaging nakalak at hindi niya naman madalas pansinin ang mga naroon na nakapaligid sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mapakali. Kinakailangan niyang matuklasan kung ano man ang itinatago ng kanyang asawa. Minsan, pumasok siya sa loob ng kwartong iyon. Wala si Rona noon. Nagpunta ng palengke. Hindi rin alam ng mga bata na umuwi siya pagkahatid niya sa mga ito sa eskwelahan. Sa halip na dumiretso sa hotel na kanyang pinagtatrabahuan, kaya libre siyang gawin ang kahit ano sa loob ng bahay. Nang makapasok siya sa loob, natuon ang kanyang pansin sa kakaibang mga bagay na naroon. May mga manika at mga garapon. May laman itong kung hindi man likido ay mga insekto. May mga kandila na karamihan ay itim ang kulay at may librong hindi niya maintindihan kung ano ang mga nakasulat. Nahirapan siyang isipin kung para saan ang mga ito. Ngunit nataranta siya nang mapansing may paparating na mga yabag sa kwarto, kaya kaagad siyang nagtago. Nakasilip pa naman siya kaya kitang-kita niya ang asawa na nagtataka kung bakit naiwang nakaawang ang pinto. Labis-labis ang dasal ni Harold na sana ay huwag siyang mahuli ni Rona. Kakaiba ang aura ng kanyang asawa ng mga sandaling iyon. Para bang hindi ito si Rona. Bigla siyang naging ibang tao. Lumingon-lingon pa ang babae sa paligid. Sinisiguradong walang ibang tao sa loob maliban sa kanya. Kaya halos hindi na huminga si Harold sa kanyang pinagtataguan. Mabuti na lang, hindi naman nagtagal si Rona. Umalis ito kaagad at maayos na isinara ang pintuan. Hindi naman iyon inilak. Naghintay muna siya ng ilang sandali bago nagpa siyang lumabas. Hindi niya akalaing may matutuklasan siyang bagay na hindi niya aakalaing tinataglay ng kanyang asawa. Tulala siyang sumalo sa kanyang asawa at mga kapatid nito. Pagsapit ng hapunan, nakita niyang abala si Rona sa pagsisilbi sa mga kapatid at natutuwa pa na makita siya. Mahal, halika na. Maghapunan ka na. Mukhang maaga ka ngayon na. Wala ba kayo gaanong customer? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na hindi niya naman magawang sagutin. Paano niya sasabihin hindi siya pumasok kanina dahil kailangan niyang matyagan ang asawa? Siguradong magagalit ito. Walang imik na tumango lang siya at sumalo na sa pagkainan. Hinayaan niyang ipagsandok siya ni Rona ng ulam at kanin. Masarap itong magluto pero hindi niya magawang maging magana sa kanyang kinakain. Ayos ka lang, mahal? Nagtatakang tanong ni Rona. Oo. Ayos lang ako. Aniya, lumapit sa kanyang asawa at tumabi sa pagkain. Baka naman na-stress ka lang sa trabaho. Ano kaya kung umuwi muna tayo sa probinsya namin? Alok pa nito na ikinagulat niya. Paano? Minsan hindi siya inalok ng asawa na magpunta sa lugar ng mga kaanak nito. Pagkatapos ng mga nakita niya, ano pa ba ang iisipin niya? Ang mga gamit na nakita niya sa kwarto ay mga gamit sa pangkukulam.
Okay lang ba sa pamilya mo? Bigla niya pang tanong. Oo naman, bakit hindi? Dadalaw lang naman tayo. Rason naman ng babae. Natuwa si Harold dahil sa wakas makakapunta na siya sa probinsya na pinagmulan ng kanyang asawa. Alam niyang kahit papaano makakapagmatsyag siya nang hindi nito nalalaman kung saan galing ang mga gamit nito sa pangkukulam at kung bakit kailangan nitong ilihim sa kanya. Gabi noon, bago ang araw ng biyahe nila patungong probinsya, biglang naging balisa si Harold. Pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Tulog na ang kanyang asawa at mga kapatid nito, samantala siya naiinitan at hindi mapakali. Ilang beses siyang nagpalakad-lakad sa loob ng kanilang kwarto habang natatanaw ang bilog at maliwanag na buwan. Dito na siya tuluyang nawala sa kanyang sarili, para bang naaakit siya sa ganda ng buwan. Ilang sandali pa nakaramdam siya ng pangangati. Nagsimula siyang kamutin ang buong katawan hanggang sa mamula na ito at pagpawisan siya. Hindi alam ni Harold na ang pangyayaring iyon ay panibagong pagbabago sa kanyang pagkatao bilang isang aswang. Hindi niya napigilang magtatakbo papunta sa labas ng kanilang bahay. Mas pinili niyang ilihim na lang ang bagay na iyon sa takot na mahusgahan siya ng kanyang asawa. Sa kabila ng katotohanang ito man ay may itinatago rin sa kanya. Sa hardin siya nagpakita ng kanyang nakakasindak na anyo. Ang mga mata niya ay pumula. Ang buong katawan ay kumintab na para bang pinahira ng grasa. Ang kanyang kuko, buhok at dila ay nagsipaghabaan din at mas naging nakakadiri. Ang kanyang damit ay walang panghihinayang niyang hiniklas. Tumaas baba ang kanyang paghinga na parang walang sinuman ang makapipigil sa gusto niyang gawin. Kaya nang muli siyang tumingala para tingnan ang buwan, alam niyang hindi na siya ang normal na Harold. Isa na siyang ganap na aswang. Patalon-talon siyang umalis, nagtungo sa kabahayan hindi kalayuan sa kinatitirikan ng kanilang tahanan. Halos mahimbing na ang lahat dahil tahimik na ang paligid. At ilan sa mga nananatiling gising ay dahan-dahan ang nagliligpit ng mga gamit sa labas ng bahay. Ang isang tindahan ay namataan niyang papasara na. Samantala sa tabi ng tindahan, nakita niya ang isang babae na magpapabusog sa nagugutom niyang katauhan. Isang babaeng buntis na nagtutubi ng nilabahan nitong damit na natuyo na mukhang nakalimutang iligpit ng maaga. Nakabukas ang bintana nito at kampanting nagpapahangin. Hindi alam ng buntis na kanina pa nakasilip sa kanya ang isang gutom na mabangis na aswang. Naglalaway at naghihintay ng tamang pagkakataon para madaluhong ang kawawang babae. Walang abisong gumapang si Harold papunta sa loob ng kinaroroonan nito. Sa ibabaw ng kisame siya nag-abang. Iisipin ng babae na hangin lang ang pumasok sa bintana. Ngunit kung titingala siya, ay doon niya makikita ang lagim na hindi niya aakalaing magkakaroon sa loob ng kanyang silid. Nang malingat nga ang buntis, ay sinamantala na ni Harold ang pagkakataon. Kaagad niyang dinakma ang babae na hindi man lang nakapagsalita. Binutas niya agad ang tiyan nito. Dahilan para hindi siya magkanda-ugaga sa pagsalo ng sariwang dugo na tila ba gripong hindi nasarahan ng maayos. Sinunod niyang dukutin ang sariwang laman loob ng babae. Maingat niya itong hinimay hanggang sa makita niya ng malinaw ang tumitibok nitong puso. Namilog ang mga mata ni Harold. Sa ibang pagkakataon, baka nataranta na siya nang makita ang masaklap na sinapit ng kanyang biktima. Ngunit ngayon, iba ang kanyang nararamdaman. Nag-uumapaw siya sa galak.
Hindi niya akalaing simula nang maging isa siyang aswang ay makakatikim siya ng ganitong klaseng putahe na nagawa lang din naman niya dahil sa walang humpay na gutom na kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng pagmamakawa ng buntis, hindi niya na ito pinakinggan. Walang habas niyang nilantakan ang mga laman loob ng babae, dahilan para malagutan na ito ng hininga. Nang mahimasmasan siya sa kanyang ginawa, parang walang anumang gumapang ulit siya palabas ng bintana, busog at masaya. Habang ang mga kamag-anak ng kawawang buntis ay nagwawala sa galit matapos nilang madiskubre ang nangyari sa babae. Madaling araw na nang makauwi si Harold. Sisipol-sipol pa siya habang naglalakad sa daan. Nang pumasok siya sa bahay ay napatalon siya sa gulat nang makasalubong si Rona na nagtataka ang mga tingin sa kanya. "Saan ka galing?" tanong pa nito. Hindi kaagad nakasagot si Harold. Natakot siya at ayaw niyang ipagsabi ang tungkol sa kanyang sikreto. Ngayon pa kung kailan aalis na sila. Nagpahangin lang ako sa labas. Naglakad-lakad sa kalye." Palusot niya pa rito. Pinagmasdan siya ni Rona mula ulo hanggang paa. Nakita niyang tila ba ibang tumatakbo sa isipan ng kanyang asawa habang nakatingin sa kanya. Nagdududa ito. "Malilate na tayo sa biyahe. Maligo ka na nang makaalis na tayo." Pagkuway, mahinahon itong tinalikuran ng asawa. Inihanda pala nito ang mga gamit na kanilang dadalhin papauwi ng probinsya. Nang maayos na ang lahat at makapagbihis na siya, ay sabay-sabay na silang lumarga patungo ng terminal. Sinadya ni Rona na wag na silang magdala ng sasakyan dahil nakakapagod daw magmaneho sa matagal na biyahe. Pero para kay Harold, iba ang nararamdaman niya. Parang may ibang pinaplano ang asawa niya na lingid sa kanyang kaalaman. Pagdating nila sa probinsya sa lumang bahay nila Rona, ipinakilala siya nito sa mga tiyuhin at iba pang mga kaanak at kapitbahay. Iba ang pakikitungo nila. Hindi kagaya noong ikakasal pa lamang sila na ayon sa kanyang ina, umiiyak pa raw si Rona dahil ayaw sabihin ang dahilan kung bakit hindi makakadalo ang kanyang pamilya sa kanilang kasal ni Harold. Ayaw niyang mainsulto ang kanyang asawa, kaya hinintay niyang mapagsulo sila. Sa kanya kinausap si Rona. Mahal, akala ko ba galit sa inyo ang mga kaanak mo? Bakit parang tuwang-tuwa pa sila na dumating tayo? Sabi pa nila, hindi ka man lang daw nag-imbita noong kinasal tayo. Tapos ako ang tinatanong, kaya wala tuloy ako masabi. Ang mas nakakapagtaka pa sa akin, hinahanap nila ang nanay mo. Parang hindi nila alam na wala na ang nanay mo O wala na nga ba talaga? Sunod-sunod niya pang tanong. Biglang sumiklab ang galit sa puso ni Rona. Hindi niya nagustuhan ang mga ginagawang pagtatanong sa kanya ng asawang si Harold. Kaya naman, nanlisik ang kanyang mga mata at isang singhal ang kanyang pinakawalan. "Ano ba ang gusto mong malaman? Bakit? Nagdududa ka pa rin ba sa akin? Tingin mo, nagsisinungaling ako? Hindi ba sapat na dinala kita rito para ipakilala sa mga kaanak ko? Hindi ka ba masaya na unti-unti ko pinapakilala sa iyo ang pinagmulan ko?" Sunod-sunod na singhal pa ni Rona, saka ito tumalikod. Halatang iniiwasan ang kanyang mga tanong, ngunit hindi na din siya nagpumilit na masagot ang mga iyon. Ayaw niyang salubungin ng away ang kanilang pagdating sa probinsya. Kaya naman, nagpaalam na lang siya na lalabas na muna sa mababang tinig. "Maglalakad-lakad lang ako saglit sa labas." Paalam niya na hindi naman sinagot ni Rona. Nakasalubong niya sa may sala si Aris. Katulad ng dati, seryoso pa din ito. Papalabas na siya nang marinig ang pahabol na salita nito. "Sinabi ko naman kasi sa'yo, nahiwalayan mo na si ate, di ba? Mapapahamak ka lang." Anito na gusto man niyang ipagtanong kung bakit,
ay hindi na nagawang sagutin ng bata dahil naglakad na ito papunta sa inuukupang kwarto. Naisip niyang napaka-weirdo nito, kaya kaagad na lamang siya lumabas at hindi na hinintay ang kahit anumang sasabihin pa ng bata. Habang naglalakad-lakad sa daan, hindi niya maiwasang purihin ang katahimikan ng lugar. Walang ingay, walang nanggugulo, walang isyu sa pagitan ng mga magkakapitbahay. Ni wala siyang napansing basura sa kalsada, kaya naman gayon na lang ang kanyang tuwa na may madaan ng maliit na park sa may hindi kalayuan. Naupo siya doon para mag-isip-isip na hindi naman nangyari. Paano nilapitan siya ng isang matandang babae na sa tingin niya ay malayong kapitbahay ni Rona. "Iho!" Mahinang wika ng matanda habang lumalapit ito sa kanya. Binati niya ang ginang. "Uy, Lola, gabi na po ah. Bakit naglalakad-lakad ka pa po mag-isa sa kalsada?" Mahinang wika niya. Ngumiti ang matanda at kahit nahihirapan ay tumabi ito sa kanya. "Hindi ako makatulog, iho." "Ha? Bakit naman po?" Pumuntong hininga ang matanda at kaagad siyang tinapi. "Nararamdaman ko kasi na may nangangailangan ng tulong ko. Isa akong albularyo, iho." Magiliw na wika sa kanya ng ginang. Kaagad na tumingin si Harold sa matanda. May pagtataka sa kanyang mukha. May kinalaman po ba yan sa akin?" Kinakabahan niya pang tanong. Hindi sumagot ang matanda, pero may itinuro ito sa kakahuyan. "Sakali mang kailanganin mo ako, diretsuhin mo lang ang kakahuyan na iyan. Diyan mo matatagpuan ang bahay ko. Ako nga pala si Aling Susan. Hanapin mo lang ako." Wika pa nito sa kadahan-dahang tumayo at naglakad papunta sa kakahuyan. Hindi niya magawang sundan ang matanda. May laman ang mga sinasabi nito sa kanya. Para bang may nalalaman ito sa kanyang pagkatao. Kahit kasi wala itong ipinapaliwanag o sinasabing kahit ano, nararamdaman niyang gustong makipag-usap ng matanda sa kanya ng sarilinan. Para ikalma ang naguhurumentado niyang dibdib, ay nagpasya siyang umuwi na lang. Naabutan niyang nagtatalo sina Aris at Rona na labis niyang ipinagtaka. Simulat sa pool na nakilala niya si Aris ay alam niyang mabuti at tahimik itong klase ng bata. Pero ngayon, nagulat siya nang makitang sumasagot ito sa kapatid. "Ate, itigil mo na kasi to. Hindi naman kasi natin alam kung may makukuha pa ba tayo sa paghihiganti natin. Alam mo naman na ipinasa pa din sa kanya ni Inay ang bertud dahil nga si Harold ang nasa tabi niya nang mamatay siya." Singhal ni Aris, kaya nanlisik ang mga mata ni Rona. "Talaga bang pinangungunahan mo ako sa plano ko, Aris? Ayaw mo ba talagang bigyan ng karma si Harold? Pinatay niya si Nanay Sinaida. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siya. Kahit asawa ko siya, ay sobra akong nasusuklam sa kanya." Angil pa ni Rona. Yumuko si Aris. "Ate, magpasalamat ka tayo at siya ang tumanggap ng bertud at hindi ikaw. Kung hinayaan mo si Nanay na mabuhay hanggang ngayon, malamang aswang na tayong lahat. Ayokong maging ganun, ate." "Pero isipin mo naman, Aris, may dugong aswang tayo. Nalalakas lang kapag ipinasa sa atin ang totoong bertud ng pagkaaswang. Pero anong ginawa ni Harold? Pinatay niya ang nanay natin. Kaya ang nangyari, hindi tayo naging mga aswang, kundi naging mga mangkukulam lang." Aniya at nagsimula ng umiyak. Binalyan nito ang pinto at iniwan ang kapatid sa sala. Hindi makapaniwala si Harold sa kanyang nalaman. Si Rona na kanyang asawa ay walang iba kundi ang anak ng babaeng kanyang pinatay. Napasalampak siya ng upo sa lupa. Nawawala ng lakas na tumayo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ni hindi siya makaiyak nang marinig ang masakit na katotohanan. Napalingon na lang siya sa may pintuan nang makita ang papalabas na si Aris.
Mugto ang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong iwanan mo si ate Kuya Harold. Hindi totoo na hindi kita gusto kasi napakabait mong kuya. Nasaktan man ako sa ginawa mong pagpatay sa nanay namin ay natutuwa na din ako kasi pinatigil niyo siya sa kanyang masamang gawain. Pinutol niyo ang pagiging aswang niya. Sa totoo lang, hindi ako sangayon sa ginagawa ni ate na panluloko niya sa iyo. Sa una pa lang, alam na namin na ikaw ang pumatay kay nanay. Hindi ko lang matanggap na talagang naghahanap siya ng paraan para patayin ka at bawiin ang bertud sa iyo. Pero kahit naging aswang ka, nakikita ko ang takot at pagsisisi mo kuya. Kaya nakahanda akong tulungan ka bago pa man mahuli ang lahat. Nag-iyakan silang dalawa ni Aris. Hindi makapaniwala si Harold sa kanyang mga nalaman. Malinaw na isa talagang masamang aswang si Aling Zenaida at siya ang nakapagpatigil nito. Ang problema nga lang, gustong kunin ni Rona ang bertud para siya ang magpatuloy sa kasamaan ng kanyang ina at itawid ang walang hanggang gutom at pagkahayok ng isang aswang sa laman loob ng tao. Tumingala siya kay Aris at niyakap ito. Patawarin niyo ako sa nagawa ko sa nanay niyo, Aris. Aaminin ko, sira ang ulo ko ng mga panahong iyon. Hindi ko ba lang naisip na kapag sinaktan ko si Aling Zenaida, ay may mga tao rin ako masasaktan. At iyon na nga ay ang mga anak niya. Kalimutan mo na yun, kuya. Ang payo ko lang sa'yo, huwag mong hayaang magtagumpay si ate sa binabalak niya. Hindi pwedeng makuha niya ang bertud. Mas mabuti pang ibigay mo na lang ito kay Aling Susan. Wika pa sa kanya ng bata. Tumango naman si Harold at kaagad na tumayo. Hindi na siya dapat magsayang pa ng oras. Kailangan niyang mailabas ang bertud sa kanyang katawan para naman maging normal na siya ulit kagaya ng dati. Kapag nangyari iyon, sisiguraduhin niyang hindi na siya magiging barumbado uli. Nang gabing iyon ay hindi siya tumuloy sa kanilang kwarto. Sa halip, naglakad si Harold at tinaluntun ang madilim na kakahuyan na tinuro sa kanya ni Aris at ng matandang si Aling Susan. Hindi siya huminto hanggang sa humantong siya sa dulong bahagi. May nakita siyang kamalig na yari sa kawayan. Nagmamadali siyang kumatok at tinawag ang ginang na kanina lang ay kausap niya. Aling Susan! Aling Susan! Si Harold po ito! Tulungan niyo po ako! Aniya at nagmamakaawang umiiyak. Ngayon lang niya naramdaman ang tindi ng karma na kanyang dapat pagdusahan. Noong mga panahong isa pa siyang irresponsableng tao, bumukas ang pinto at dumungaw si Aling Susan. Nakangiti ang ginang at naaawang nakatingin sa kanya. Ikaw pala, iho! Lola Susan, isa po akong aswang. Pero nangyari lang naman iyon noong patayin ko ang nanay ni Rona. Ngayon ko lang po nalaman, hindi ko talaga yun alam. Parang batang atungal ni Harold sa matanda. Naawa ito at hinaplos ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, iho. Matutulungan kita. Isa akong mananambal. Babaeng bersyon ng isang albularyo. Madali lang tanggalin ang pagkaswang sa iyong pagkatao. Iyon ay kung matututunan mong patawarin ang iyong sarili. Tanggapin mo ang pagiging isang talunan at nagkasala ka. Tapos, sumailalim ka sa ritual na gagawin ko. Pangako, magiging ayos din ang lahat. Sabi nito sa kanya na mas lalong lumakas ang iyak ni Harold. Tinulungan siya ng matanda sa kanyang problema. Ginawa nito ang lahat para mailuwan niya ang itim na bertud mula sa kanyang bibig. May ibang paraan pa naman daw para magawa iyon maliban sa pagpatay sa nangangalaga. Ngunit hindi ito gusto ni Rona. Ang pinakapangunahing misyon niya kasi ay ang paghigantihan ang pumatay sa kanyang ina. Kaya naman habang tinatanggal nila ang itim na itlog sa kanyang katawan, naghahanda rin siya sa pakikipaglaban. Masakit man para kay Harold, kailangan niyang labanan ang kanyang asawa para matigil na ang layunin nito na maging ganap na aswang.
Ayaw niyang mas lalo itong malugmok sa kasamaan, kagaya ng nanay nito. Kahit nakukonsensya siya sa ginawa, nagpapasalamat pa din siya na nalaman na ang ginang pala talaga ay isang aswang at marami nang nabibiktima. Patuloy sa pagguha ng halamang gamot si Aling Susan at hinaluan ng sariling gawa niyang langis. Ito ang pinapainom niya sa lalaki para matunaw ang itim na itlog na ipinasa ni Aling Sinaida sa kanya. 3 pabalik-balik na pagpapainom ang ginawa ni Aling Susan hanggang sa isang araw, nagsuka si Harold. Kulay itim na likido ang kanyang isinuka. Halos punuin nito ang maliit na timba sa kakasuka. Sa hulihang parte ng kanyang pagsusuka, may lumabas na kung anong klaseng bagay mula sa kanyang bibig. Kagaya ng likido, kulay itim din ito at mukhang hugis butiki. Nanginginig na tinignan ni Harold ang nasabing bagay. "Iyan, iho. Iyan ang nananahan sa iyong katawan. Kaya ka nakakapagbagong anyo kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Iyan ang itlog na pamana ng aswang." Nanlalaki ang mga matang wika ng matanda. "Paano po naging ganyan kalaki ang nilalang na yan? Naalala ko, isang itim na hiyas lang naman ang lumutang mula sa bibig ni Aling Sinaida na biglang lumipat sa akin. Maliit lang iyon at kasing bilog ng holen." "Iho, dahil ang itlog ng aswang ay napipisa pagdating ng takdang oras. Ngayong nakainom ka na ng halamang gamot na ginawa ko, natutunaw na ito. Nalulusaw hanggang sa maging likido. Kaya wala na siyang kayang kontrolin ka. Hindi na siya makakapagbagong anyo." Gustong magtatalo ni Harold sa tuwa. Hindi niya akalaing mawawala din sa wakas ang bagay na matagal ang nagpaparusa sa kanya. Ang kakaibang gutom na nararamdaman niya na alam niyang kasama din na maglalaho, kaya siya napaiyak. "Maraming salamat po, Lola Susan. Hindi ko akalaing babalik pa pala ako sa pagiging normal. Akala ko talaga mamamatay na lang ako ng ganito." Niyakap siya ng matanda. "Hindi kita masisisi, iho, dahil ako man ay nalulungkot sa sinapit ni Sinaida. Kagaya mo, hindi niya din ginusto ang maging aswang, pero walang tagapagmana ang kanyang ama. Ang ina niya kasi ay isa ding mangkukulam. Ngunit wala namang magagawa para sirain na lang ang bertud dahil hindi iepekto ang itim na mahika na ginagamit nila." Ipinaliwanag ng matanda na tanging mga taong gumagamit lang ng puting mahika ang may kakayahang lusawin ang pagkaaswang ng isang tao. Mas lalong naging malakas ang loob ni Harold. Ngayong nagawa niyang linisin ang marumi niyang pagkatao, nagtitiwala siyang si Rona ay gayon din. Magagawa nilang mamuhay ng maayos at matiwasay, malayo sa gulo at mapanghusgang mundo. Nagpaalam na siyang babalik sa kanilang tahanan para hanapin ang asawang si Rona. Pinabaunan siya ni Aling Susan ng ilang pangontra. Aniya, hindi basta-bastang susuko si Rona. Matigas ang kalooban nito. Kaya kahit papaano ay huwag daw siyang magtitiwala. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Nang makarating siya sa bahay ay nagtaka siya. Tahimik at hindi marinig ang pag-uusap nina Jenny at Aris na madalas niyang mapansin noong bago pa lang niyang nakilala ang mga ito. Madilim at mukhang hindi namintina ng maayos ang sala. Hindi nawawalisan at nagkalat ang mga gamit. Kinabahan kaagad si Harold. "Rona? Rona, mahal ko!" Mahina niya pang tawag. Natatakot siya sa isiping baka may nangyari ng masama sa kanyang asawa. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto nila. Dito na siya nasindak nang makita ang 2 nakahandusay na bangkay ng mga bata. Habang iniaalay ni Rona sa ribulto nakapatong sa altar na sadya nitong ginawa. "Rona, ang mga bata! Anong ginawa mo sa kanila?" Sigaw niya pa habang naiiyak. Hindi siya makapaniwalang
magagawa ni Rona na patayin ang sarili niyang mga kapatid para lang makuha ang bertud na nasa kanya. Sinabi ko naman kasi sa kanila na huwag silang makikialam. Kaso, pinagtatanggol ka pa nila. Kaya narindi na ako. At wala na akong pagpipilian. Pinatay ko na sila. Tulalang wika nito. Napaatras si Harold nang makitang kumuha ng kutsilyo si Rona. Gusto niyang matawa nang makitang bronze pa pala ang kutsilyong iyon. Naalala ni Rona, tatablan siya. Paano pa mangyayari iyon? Hindi na siya aswang. Normal na tao na lang siya. Ikaw na ang papatayin ko, mahal, para makuha ko na ang pamana ni nanay na dapat ay sa akin niya ibinigay at hindi sa iyo. Mabalasik nitong wika habang nakaharap sa kanya. Inihanda ng lalaki ang kanyang pangontra. Isang suob na yari sa bagakay. Ito ay hugis sibat na pinatulis ang dulo. Hindi na ako aswang, Rona. Isa na ako normal na tao. Tinulungan na ako ni Aling Susan. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para magamot ako. Wala na ang bertud na hinahanap mo. Nalusaw na, Rona. Kaya itigil mo na yan. Sigaw pa ni Harold na ikinalaki ng mga mata ni Rona. Hindi! Hindi! Sigaw nito at nanggagalaiti sa galit na inatake siya. Makailang beses nitong iwinasiwas ang kutsilyo sa kanya, ngunit nagagawa niya ng paraan para makaiwas. Gigil na gigil si Rona dahil hindi siya matamaan pero hindi ito tumitigil. Sadyang malakas ang tiwala ni Harold sa sarili na magagawa niyang pigilan ang masamang binabalak ng asawa niya, kaya marahas niya itong niyakap. Rona, patawad! Patawarin mo ako! Mahal na mahal kita. Hindi ko alam na nanay mo si Aling Sinaida. Kaso, wala na akong ibang alam gawin kundi ang magpakalulong noon sa droga. Ni hindi ko alam na may nasasaktan na pala akong ibang tao. Pakiusap, itigil na natin to. Magbago na tayo. Imbis na makinig, umatunga lang si Rona. Gusto niyang pumatay kagaya ng ginawa niya sa mga kapatid niya. Ngunit sa totoo lang, sobra niya itong pinagsisisihan. Mahigpit siyang hinawakan ni Harold sa kamay para sana agawin sa kanya ang kutsilyo, pero hindi niya hinayaang makuha ito. Hindi mo ba alam, Harold? Nabuo na ang loob ko. Matagal ko nang pinagplanuhan ito. Para makuha ang bertud na itim ni inay. Nag-aral pa nga ako para kulamin ka. Pero dahil sa pesteng bertud na yan, hindi ka tinatablan. Naghanap ako ng ibang paraan, pero wala. Ang kailangan na gawin ay patayin ka talaga para mabawi ko ito. Pero anong ginawa mo? Lumapit ka kay Aling Susan. Kinumbinsi mo si Aris, kaya pati siya, pinigilan ko na rin. Hindi ko sinasadya ang pagkakapatay ko sa kanilang dalawa. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Galit na galit ako sa ginawa mo, Harold. Namumula ang mukha ni Rona dahil sa labis na galit. Nang mga sandaling iyon, kung may kakayahan siyang magbago ng anyo, baka nagawa na niya upang mapatay lang si Harold. Lalo na nang malaman niyang wala na ang bertud ng kanyang ina dito. Kaya naman, gayon na lang ang pagnanais niyang masaksak ang kanyang sariling asawa. Tumitig sa kanya si Harold, kagaya ng pagtitig nito sa kanya nang una silang magkakilala. Sumikdo ang puso ni Rona at nakaramdam ng awa sa kanyang asawa. Alam niyang wala itong kaalam-alam sa bertud na binigay ng kanyang ina. Pero nabulag siya sa pagnanais na makapaghiganti rito. Ngayon ay bigla na siyang natauhan. Lumayo siya sa lalaki. Sa luhaan niyang mata ay nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa bangkay ng kanyang mga kapatid at kay Harold. Hindi niya ito kayang saktan. Sa dami ng pagkakamaling nagawa niya, gusto niya namang sundin ang utos ng kanyang puso. Kaya naman, itinaas niya na ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Masyado ako nabulag sa galit, mahal ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari pa ang ganito.
Kailangan kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Patawarin mo ako, mahal ko. Mahal na mahal kita. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Umiiyak na wika pa ni Rona. Pero huli na nang maawat ito ni Harold. Sinaksak na ni Rona ang kanyang sarili. Nanghihina itong bumagsak. Kaya nataranta si Harold na magtawag ng mga taong makakatulong sa kanila para dalhin ito sa ospital. Gayunpaman, patay na ang babae nang dumating sa pagamutan na labis niyang ikinalungkot. Nawala man kay Harold ang kanyang pamilya, hindi niya ito makakalimutan. Nang dahil sa ginawa niya noon, mistulang isinumpa ang buhay niya, pero nakahanda pa rin siyang magbago. Higit sa lahat, nagpapasalamat siya na nawala na ang nadarama niyang gutom na dati ay isinusumpa niya sa kanyang sarili. Wakas, naway inyong nagustuhan ang ating kwento. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lou Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.